Hi pan people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video ay bibigyan ko kayo guys ng care tips dito sa ating black prince. So ayan, meron po tayo ditong isang black prince kasi before guys marami talaga akong black prince kaso lang nasa ROS lang po sila. So ang nangyari po sa kanila guys, tumagal siya sa akin pero nung ulan ng ulan talaga guys, yung grabe yung ulan, linggo na guys, yung walang tigil ang ulan ay ano po sila, nagmash yung leaves hanggang sa na-fungus, so nakalbo hanggang sa unti-unti na rot yung stem niya. So ito po, medyo matagal-tagal na din to sa itong ating black prince na to guys. So mahirap ngayon hanapin yung black prince sa Benguet. Yan, so dating common succulent, so ngayon ay parang nagiging rare na guys kasi mahirap na po talaga siya mahanap ngayon. So last time nakapag-purchase ako guys ng black prince siya guys, pero nakalagay dun ni seller ay Lipropa from Red Prince. Pero guys, nung dumating siya sa akin ay inaamag yung yung pinakapuno niya guys. May amag yung pinakapuno niya tsaka may bulok na. So hindi ko na talaga siya guys na survive. Kaya wala pa rin akong nadagdag na black prince dito sa ating garden guys. So ito pa rin yung ating black prince. So kung mapapansin nyo, meron siyang mga blue stain. Ayan. So yung mga blue stain na po yan ay fungicide. So hindi ko po siya nilalagay sa ROS kasi meron naman tayong greenhouse. Kapag nasa ROS kasi siya guys, hindi natin makontrol yung water na ma-receive niya kasi lalo na kapag ulan ng ulan nasusobrahan sa water. So ito nga, medyo dehydrated siya kasi hindi ko siya madilig dito ng maayos. So lalo ngayon guys, napakainit. Pero okay lang yun guys sa kanya na ma-dehydrate siya guys, compare sa ma-overwater siya kasi kapag na-overwater siya guys ay di talaga maiwasan sa ating black prince yung ma-fungus. So lapitin ito guys ng fungus. Kaya naman sa mga nagtatanong sa akin guys kung okay ba si black prince, lalo na sa mga beginners natin guys na hindi pa alam alagaan yung black prince. So marami sa atin yung mga beginners na nagsisimula pa lang talaga mag-alaga ng mga succulent. So yan, baka makatulong po to sa inyo. Base po to sa aking experience dito guys sa lowland area. So ang experience ko po sa kanya ay mabait po siyang alagaan pero iwasan lang po natin na i-ano siya guys sa sobrang ulan. Yan, pwede natin siyang ilagay sa ROS pero lagi po tayong mag-spray sa kanya ng fungicide, and then kapag sobra-sobra na po talaga yung ulan ay itago niyo po muna siya guys sa area na hindi siya maulanan. So papahingahin natin siya guys sa ulan kasi kapag sobra-sobra po talaga yung ulan na nare-receive niya ay nagkakaroon po talaga siya ng fungus. At meron ako mga nabili before. Yan, okay pa guys yung ng black prince, hindi pa masyadong mahirap manapin. So nakabili ako nito before ng black prince, kaso lang guys nung dumating sa akin puro fungus. So dumating sa akin guys as in kalbo. Kaya naman mahirap din guys yung black prince i-ship kasi nagkakapungus talaga sila. Yan, so depende din siguro guys sa seller kasi ito nung dumating to sa atin wala naman siyang fungus. So depende din siguro guys sa seller na nag-air dry sa kanila kasi merong seller na bago nila i-ship yung kanilang plants ay inisprayhan nila ng fungicide. So meron naman ay uproot lang, air dry, tas wala na, hindi na nila inisprayhan ng fungicide. So ayan, yun lang naman guys ang maibibigay ko sa inyo na care tips sa ating succulents na ito. So sa sunlight exposure naman guys ay okay na okay sa kanila yung full sun. Yan, kasi kapag full sun yung maibibigay nyo sa kanya guys, ma-achieve nyo yung color niya na black talaga, as in black. Ayan guys, oh. Yan, hindi pa to sobrang stress. Yan kasi din dito siya guys sa loob ng greenhouse ko. Kapag tanghali po ay shaded sila, kapag umaga lang po sila na inita ng direct. So kapag tanghali po meron po tayong net. Ayan, kasi sobrang init po, and meron kasi silang mga kasama dito mga succulents sa mga variegated, kaya naman naglalagay talaga tayo ng net. And yung iba din kasi guys dito ay medyo maselan talaga sa sobrang init, lalo na ngayong summer. So kailangan talaga nila ng shade net para hindi sila ma-sunburn. So nandito kasi siya guys sa lagayan na to, pero pwede po natin itong ilagay sa nainitan po ng full sun. Mas maganda po yun para sa kanya kasi
ma-achieve natin yung color niya na black talaga guys. Kasi kapag hindi siya nainitan guys ng maayos, nagi-green po siya. So ayan siya. Black yan dito guys, kahit na shaded sila kapag tanghali. Kasi dito naman guys, kahit na shaded sila kapag tanghali ay sobrang init po talaga dito. So ayan. Ayan guys yung Black Prince natin. Sa watering naman guys, diligin nyo po siya kapag tuyo na siya. So ganun lang naman po siya guys. Ayan. So meron din tayo ditong kamukha niya guys. Ito si Roomba, ayan. So, kung mapapansin nyo guys, si Roomba, kamukha lang din niya guys. Same sila nagba-black. Pero ito guys, kung titingnan nyo maigi, yung shape ng leaves niya ay para siyang si Swan Lake or sino pa ba? Si Topsy-Turvy. Ayan, kamukha niya si Topsy-Turvy. Yung leaves niya guys, yung shape ng leaves niya. Meron tayo dito medyo malaki. Ayan, nandito. Ayan, so ito nung dumating to sa atin is green pa talaga siya guys. Pero ngayon, nagba-black na siya. Nag-start na siya guys mag-black. So ayan na siya oh. Ayan yung leaves niya. Para kitang-kita nyo kasi medyo malaki na siya. So makikita nyo talaga yung shape ng ating Roomba. Ayan siya. So meron pa nito guys yung kakulay nila. Yun naman guys ay medyo matulis yung dahon. Kaso lang guys, meron ako nun before. Ang nangyari lang kasi dun ay tinapkat ko. So ang nangyari kasi umaulan-ulan kasi guys nung time na yun. So, tinapkat ko siya. Mali ko din kasi tinapkat ko. Narat yung pinakapuno niya. Tapos yun naman, in-air-dry ko naman siya guys. Kaso lang yung sa pinaglagyan ko sa kanya na soil ay nabasa siya. So, ayun, mali ko talaga kasi hindi ko siya naingatan. Kaya na-rot siya. So, tinapkat ko kasi yun guys kasi tumatangkad na yung stem niya. Tapos, nakita ko may baby na siya. So, gusto ko sana siyang maparami. Kaso lang, yung nangyari, nawala tuloy siya sa ating garden. Kaya naman, soon, kapag nakakita ako guys ng Black Knight ay mag-order ako ulit nun guys. Kasi, gusto ko sila guys makumpleto. Si Roomba, si Black Prince, ayan. Tapos, si Black Knight. So, papakita ko sa inyo guys yung sinasabi ko sa inyo na nakaraan na nabili ko na galing sa left propa ng Red Prince. So, nandito guys yung kanyang leaves. Oh. Ayan, leaves na lang guys yung naitabi ko. Kasi wala na talaga, hindi ko na na-survive yung pinakapuno niya. Kasi namatay talaga guys. Nung dumating siya sa atin is may fungus. So, nandito pa guys yung yung iba. So, nandito guys yung ating ibang naitabi dun guys. Ayan. Ito, yan, parang nagkakaroon na siya ng baby. Ayan o. May kunting variegation ngayon guys. Kasi galing daw yun sa leaves ng Red Prince. Ayan. So, yan siya. Tapos, ayan. So, yan lang guys yung nasave ko. Tapos, ito naman na leaves na to. Yan. May baby na. So, galing yan dun sa ating Black Prince na pinakita sa inyo kanina. So, pinopropagate ko siya. Ayan. Ayan, kasi medyo mahirap na ngayon guys hanapin yung Black Prince. So, nahirapan na talaga ako hanapin yung Black Prince. Kaya naman, nagpo-propagate na lang ako sa leaves. So, ito pa yung ibang leaves na nanggaling dun guys sa nabili natin na Black Prince na galing sa leaf proper ng Red Prince. So, ito siya. Yan, meron na ding baby. Tapos yan. Hiwa-hiwalay sila guys kasi nandito tayo sa propagation area ko. Pero tanda ko sila guys kung saan ko sila nilalagay. So, gusto ko silang maparami. Kaya, nagpo-propagate ako sa leaves. So, yung leaves na na-save ko from dun sa nag-rot natin na Red Prince or Black Prince na nabili na nakaraan guys ay ayan. Pinopropa ko sila baka sakaling mabuhay ko pa. Hindi sayang yung pagbili ko nun guys. Kasi hindi naman na yun guys mapapalitan pa ni seller sa akin. Ayan. So, ang sabi lang ni seller kapag merong meron siyang ganun ulit. Tapos bumili ako sa kanya. Bibigay niya sa akin. Ayan. Pero hindi na niya yun guys mapapalitan sa atin. Kasi nag-stop na muna din ako guys mag-buy ng succulent. So,
siguro saka na lang ulit guys kasi sobrang init na po talaga ngayon. Ito guys yung pinakauna kong na-propagate galing sa ating Black Prince. Sa pag-propagate naman guys ng leaves ng ating Black Prince ay talagang napakadali lang. So tanggalin nyo lang po yung leaves niya ng clean lang. Yung hindi siya guys masusugatan, as in clean nyo po siya matatanggal. And then ipatong nyo lang guys sa sa potting mixture. Ito nga guys, rice lang yung gamit ko. Ayan, kung mapapansin nyo, diba rice lang. Tapos ginagawa ko, mini-mist ko lang yan guys pag may mga pups na, ayan So, ayan sila. Ganyan lang naman guys yung pag-propagate. Yan, mimist nyo lang yan palagi kapag dry na sila kasi kailangan talaga nila ng water. Ayan. So, kaya naman sa mga nagtatanong sa atin kung madali lang ba alagaan si Black Prince dito sa lowland ay yes. Napakadali lang niya po alagaan kaso lang ingatan lang po natin na wag po siyang magka-fungus kasi kapag nagka-fungus po siya ay kapag hindi po natin yun naagapan ay mabilis po siyang ma-deads. Ayan, kasi ang fungus po kapag nagkaroon siya sa leaves pero rin siya magkaroon sa stem. So pag nagkaroon po ng dot yung stem niya, stem rot na po yun. So kaya kailangan po talaga nating alagaan sila sa fungicide. So ako po, kahit na mainit, nag-spray po ako sa kanila ng fungicide kasi yung panahon po dito ngayon ay umuulan. Sobrang init pero umuulan-ulan po minsan. So kaya naman, nag-spray po talaga ako sa kanila ng fungicide kapag ganito po yung panahon. Kasi kapag ganito po yung panahon dito, kadalasan po sa aking mga succulents ay nafufungus. So ngayon po, wala na pong nafufungus dito ngayon kasi nag-agapan ko po sila sa spray. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung mga succulents natin dito ay madudungis. Ayan Yan, kung titingnan nyo sila sa malapitan, talagang madudungis kasi in-sprayhan ko po yan sila ng fungicide. Ayan. Lahat po yan sila guys, meron po silang spray na fungicide kahit dito sa ating mga mga carunculated succulents, halos lang sila guys lahat. So kapag po ako nag-spray ng fungicide, lahat po sila guys, wala kong hindi ini-spray sa kanila. Yan. So lahat sila kailangan ma-sprayhan para lahat sila guys ay safe sa fungus. So may magkaroon man guys diyan ng fungus, so hindi na mahawaan pa, hindi na magkahawa-hawa pa kasi mayroon silang panglaban sa fungus. So ayan. Ayan po yung ating mga succulents dito. Halos lahat guys madudungis. Yan, tingnan nyo. Ang dudungis. Ayan, kaya naman, okay lang yan guys na madungis. Basta buhay sila. Ayan, di ba? Madungis sila kapag malapit nyo po silang titingnan ay kitang-kita yung dungis ng kanilang leaves. Pero kapag malayo ay hindi. Ayan, so that's all for today's video guys. Yan, sana po ay nasagot ko yung katanungan ng iba natin na viewers, lalo na sa mga new subscriber natin na mga beginners na mag-alaga ng mga succulents. Ayan, so yan po yung care tips natin sa ating Black Prince. So, yan pong Black Prince natin ay medyo matagal na talaga yan kasi kita nyo naman yung niliprop ako guys ay meron ng baby. Yun yung leaves na tinanggal ko. Yung 2 leaves na yun guys, yun yung tinanggal ko nung pagdating yan sa atin ng Black Prince. So, medyo malaki na yung baby niya guys. So, hinahayaan ko lang yun lumaki. So, kapag malaki na yun, isi-separate pot ko yun guys para mapalaki ko sila. Yan. Kapag naka-separate pot na sila, mas maganda na sila guys. Pag mag-grow sila, mas maganda na. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout po sa ating member na si Sis Aileen de la Cruz Vlog. So, ayan guys, pabisita na din po sa kanyang channel. So, that's all for today. See you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!